Yo mga kachinggo, panoorin natin tong video ni Sir Minimalist OFW. Panoorin natin. Sa abang EPS aspirant, gusto mo makarating dito sa Korea, pakinggan mo to, makakatulong to sa'yo. Kasi ang unang advice ko sa'yo, expect the worst kung gusto mo makarating dito. Oo, mahalaga, number one talaga magaling mag-Korean. Ang dami dito nagtuturo na kung paano mag-Korean, kung paano mag-aral, kung paano magganto. Hindi kasi ako magaling mag-Korean, so yung advice ko na lang, yung tunay na istorya sa likod ng malaking sahod dito sa Korea. Share ko na lang yung mga tunay na nangyayari dito. So, maraming nainganyo kasi una, ang ganda kasi ng Korea. Ang ganda. So, kung sa tourist, maganda. Maganda talaga ang lugar na Korea, maganda talaga. Tapos yung sahod. Kaya talagang ang daming nainganyo. Pero kung talagang seryoso kang pumunta dito, expect the worst. Tsaka i-ready mo rin ito. Lalo na kung pamilyado ka. Ready lahat, katawan. Kasi pagka nainganyo dun sa madadaling trabaho, tapos malaking sahod, pagdating mo kasi dito iba. Hindi ganun yung napapanood mo. Napakaswerte mo na meron nangyayari, meron talaga na ang dali ng trabaho, tapos ayos ang kasama, ayos pa bahay, may pakain, meron ganun. Pero nako, hindi lahat. Kaya dapat ready ka, kasi pagdating mo, di ganun ang isip mo na parang napapanood ko ang dadali ng trabaho nila, tapos ang lalaki ng sahod. Tapos pag landing mo dito, pagdating mo, yung katrabaho mo pa lang, dadatnan mo. Parang siga-siga na dun sa dorm. Wala na. Talagang iba na agad. Kaya yung iba, release agad pagdating. Kasi akala nila masarap ang buhay agad pagdating ng Korea. Tapos pagdating mo, yung amo mo kakaiba. Hindi mo agad masapa yung ng amo mo. Tapos yung dorm nyo, ang sama. Kaya talagang dapat hindi lang ready ka sa pagsasalita, ready talaga yung buong pagkatao mo talaga pag mag-abroad. Kasi hindi biro mag-abroad. Huwag mo i-expect na kikita ko ng malaki. Mga ilang buwan, ilang taon, ganito na agad yung buhay ko. May bahay na, may sakyan na. Bago mo makuha yun, paghihirapan mo ng malala. So for context lang, ako kasi magre-resign na. Meron pa akong KLT13 ako. Meron pa akong 2 years mahigit. So magre-resign na ako, kaya gusto ko lang i-share sa inyo yung tunay na istorya dito. Na ang trabaho dito 4D. Siguro alam nyo na yung dangerous, difficult, dirty, ang isa pa deadly. Hindi ako sa nananakot, pero yun yung tunay dito. May naputulan dito ng daliri, may naputulan ng kamay, may naputulan hanggang dito, dalawa, durog ito, ipit ito. Merong ganun dito. Kailangan ready lahat para hindi kayo magulat pagdating dito. Kasi mamaya nakapasa ka, tapos may EPI na ako, may tentative na ako. Pagdating mo, ang lalano na puntahan mo, wala. Wait, kailangan ready ka. Kasi yung iba, hindi lang ako yung... May mga nag-resign na dito, may mga umuwi, wala pa 1 taon. Hindi lang sa trabaho. Yung homesick, hindi nagulat sila sa buhay dito. Akala nila ganun kasarap. Ang sarap! So, hindi sa nananakot ako. For awareness lang. Para alam niyo yung dadat niya na dito. Tapos, yung kwento ko kung paano ako nakarating dito, ako KLT13, 2016 ako. Ang haba na. Siguro next video na. Napakahaba ng hirap pa naman mag-upload dito na. So yun mga kachinggo. So yung binigay na ni Sir about dun sa likod ng malaking sahod sa South Korea. Kumbaga dalawang bagay yun para sa akin dalawang bagay. Yung isang bagay para sa akin, dahil ako kasi sanay ako sa mahirap. Tsaka siyempre alam naman natin yung realidad dito sa Pilipinas. Kung alam lang natin yung kabaliktaran ng malaking sahod sa South Korea, baka nga daw ganun. Dapat i-ready yung isip,
i-ready yung wala naman tayong against doon sa sinabi ni Sir eh. Baga yung akin kasi doon, ako naman, kaso lang for me, baga ang gusto ko lang din bigay ng opinion doon sa mga aspirant ng para sa mga kapwa ko Pilipino na gustong magtrabaho sa ibang bansa. Although mahirap din naman sa side ko na sinasabay yung trabaho at saka yung pag-aaral. Lalo na security ako, 12 hours ako nasa trabaho, then uuwi ako sa bahay. Ayun. So meron akong konting oras, magbibigay ako ng isang oras para lang sa pagre-review, pag-aaral, para maintindihan. Then ano yun mga kachinggo eh. Ganito yun. Doon sa bagay na sinasabi ni Sir na dapat magiging ready tayo sa, lalo pag pamilyado ka, then dapat i-ready mo yung isip mo. May mga naho-homesick ka nga, ganun. Alam mo, ito lang naman ang dapat mong isipin dun para hindi ka ma-homesick eh. Aanin mo kung nagsasama kayo ng pamilya mo dito sa Pilipinas at umaasa lang din kayo sa gobyerno. Kita nyo naman ang ano dito sa Pilipinas, ang trabaho, hindi angkop ang sahod. Kumbaga, gawin mo ang trabaho ng 3 tao sa isa lang. O kaya ikaw, trabaho mo, mayroon ka pang 2 trabaho na sinasakop mo. Ganun dito sa Pilipinas. Kumbaga, ang ima-mindset mo sa isip mo, may layo sa abroad, malayo sa pamilya mo, tapos may mga kasama ka pang hindi naintindihan. Ang mahalaga doon, gawin mo trabaho mo. Kasi, para lang doon sa mga ganun. Isipin mo kung gaano kahirap dito sa Pilipinas. Ang hirap dito sa Pilipinas. Marami, nahirap lang magsalita. Alam nyo naman yan, mga katinggo, dito sa Pilipinas. Kaya ka kumukuha ng ID. Para magka-ID ka. Hindi yung para kukuha ka ng ID, hanapan ka ng ID. O kukuha ka ng valid ID. Para ka magkaroon ng valid ID, hanapan ka ng valid ID. Ganun dito sa Pilipinas. So, doon sa mga yung parang mabilis mag-homesick doon sa ibang bansa, yun ang isipin nyo dito sa Pilipinas gaano kahirap. Anin mo, nagsasama nga kayo ng pamilya mo, hindi mo sila mabigyan ng magandang kinabukasan. Kailangan kung may anak ka. Kung may anak ka dito, okay lang kung may lupa ka dito. May lupa ka, medyo madiskarte ka dito. Yung madiskarte ka, may alam kang mapagkakitaan, hindi lang 1, hindi lang 3. Then may mga kapag-anak ka na pwede ka mayroon ng pera. Kung walang-wala, anong gagawin mo dito sa Pilipinas? Aasa sa gobyerno? Wala ang mangyayari. So, yun lang ang maipapayo ko dun sa yung mabilis mag-homesick. Then, yung maganda lang naman kasi gagawin dyan para hindi ka malungkot, hindi ka malulumoral pag napunta ka sa ibang bansa. So, pinamaganda mong gawin dun mga katinggo, tanggapin mo yung pumunta ka dun para hindi magtores trabaho. Then yan ang ako ang pinag-uugutan ko, yung hirap dito sa Pilipinas eh. Tulad niyan. Yung di ako makakuha ng passport dahil mali ang apelyido ng papa ko sa birth ko. Ngayon pinapaayos. Dahil papa ko walang birth certificate, hinahanapan ngayon ng hinahanapan pa lang kung ano, baptismal. Hinahanapan pa yung lolo ko ng birth certificate. Paano kung hindi registered yung lolo ko? Diba? O out of topic na yun. Pero yun lang naman ang may papayo ko sa mga katsing ko. Pilitin natin matuto ng araw-araw na pinag-uusapan. In Korean, ganun siya. Then, trabaho. Isipin mo yun. Ano ba ang basic salary monthly? 92,000 isang buwan. So, bawi ka na dun. Dito sa Pilipinas, 18,000 basic salary.
medyo malaki nga lang sa security kasi agency sila. Eh yung mga empleyado, 8 oras lang. Basic salary, magkano lang naman yun. Kung doon 92,000, ay okay lang. Araw-araw maligo sa pawis, okay lang sa akin. So, yun lang naman ang ano doon. Yun lang naman ang point ko lang doon mga katsingo. Para hindi ka tawag nito, malumural at saka mahuhumsik. Isipin mo kung gaano kahirap dito sa Pilipinas. Isipin mo gaano kahirap dito. Kasama mo nga pamilya mo, hindi mo mabigyan ng kinabukasan. Baka pangbaon ng anak mo, wala kang maibigay. Pang project ng anak mo, wala kang maibigay. Bakit? Saan kukuha? Ba? Wala. Yun lang naman mga katsinjot. Yun lang. Maraming salamat.